Sige po, ikot po muna tayo. Good morning, Nanay Nita. Good morning, Sam. Sige, ikot tayo, ikot para kamustahin natin yung mga asin na hindi nalusaw. Good morning, Pong. Sige po, magbatian po tayo. Good morning, Nanay Aida. Malaya, malayang, malayang, malaya. Asan na yung mga malayang magpuri dyan? Sino yung mga pinagpala ni Lord ng buong linggo? Sino yung naula ng buong linggo? Ang Diyos ay mabuti, amen? Ang Diyos ay mabuti, amen? Sige nga, sabihin mo, malaya. Malayang, malayang, malaya. Come on! Malaya. Come on! Come on! Malayang, malayang, malaya. Sabay, sabay. Malaya. Come on! Malayang, malayang, malaya. Sabay-sabay tayo, sabay-sabay tayo. Malaya. Malayang, malayang, malaya. Ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y ano yun? Pinalaya ka ba? Sa kasalanan at sa ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay akin. Sabay-sabay nga ba tayo sumigaw? Sabay-sabay nga tayo sumigaw. Sabay-sabay ha, malaya. Malaya, come on! Malayang, malayang, malaya. Lagyan mo na sayaw, lagyan mo na sayaw. Malaya, oh! Malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y come on, dalawa kami sa langit. Kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos. Kamusta ang buong linggo? Kamusta? Tanungin mo yung katabi mo, kamusta ka? Kamusta? Ayan. Kausapin mo sa mo, kamusta ka? Kamusta po ang buong linggo? Masaya ba? Masaya ba? Pinagpala ba? May naranasan ka bang imposible na ginawang posible ni Lord? Amen? Kamusta yung mga estudyante? Masaya ba kayo? Walang pasok? O, diba? Alam na? Kaya sabihin mo nga, ang Diyos sa buhay ko'y come on, sabay-sabay, ideklara natin. Pinalaya. Kasalanan at ang kalungkutan. Woo! Grabe si Lord, amen. Yung testimony nga ni Nanay Nita kanina, di ba? Pero si Lord hindi papayag na hindi natin siya makasama, amen. 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 Kaya walang imposible, amen. Walang imposible, amen. Walang imposible, amen. Walang imposible sa ating Diyos. Come on. Sabay-sabay. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Here we go, church. Come on. Kay ganda sa tingin mo, kay sarap na buhay. Walang imposible. Isa pa, isa pa. Bilis natin konti ha. Walang imposible sa ating Diyos. Come on! Kayang-kaya niyan. Sabay-sabay palakpak, sabay-sabay.
Kay ganda sa tingin mo, kay sarap ng buhay. Walang imposible. Here we go! Kaya-kaya ni Jesus! Kaya-kaya ni Jesus! Oh! Amen ba yun? Inasam higit pa sa'yo. Woo! Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobra. Kanina yun? Sabay-sabay! Ah! Akin! Sabay-sabay! Oh! Kaya-kaya ni Jesus. Higit pa. Woo! Higit pa sa'yo. Ibibigay ng Diyos. Sobra-sobrang pagpapa. Kanina yun. Say! Akin yun! Grabe ha. Grabe, minsan pa nga kaya-kaya. Kaya-kaya ni Jesus. Higit pa sa'yo. Ibibigay ng Diyos. Okay ha. O, dideklara natin ha, yung detail na kailangan mo. Ibibigay ng Diyos. Ano? O, yan yung original. O, lagyan mo ng lyrics mo. Anong gusto mo? O, ibibigay ng Diyos pambayad ng kuryente ko. Ano? Naisip mo na anong kailangan mo? Naisip mo na? Ibibigay ng Diyos bahay at lupa ko. Amen? Sabay-sabay tayo, ha? Okay, isipin mo na kung ano yung gusto mo. Ibibigay ng Diyos bagong kong sasakyahan, 4 ang gulong. Anong brand? BYD. Gusto nyo ng EV, ha? EV. Okay, sabay-sabay, ha? Sabay-sabay tayo. Naisip nyo na po ba? Sabay-sabay tayo, ha? Okay. Ibibigay ng Diyos. Ano? Okay. Malinaw po ba? Malinaw instruction? Malinaw? Okay, ha? Isa banggitin mo, ibibigay ng Diyos. Yung request mo, gusto marinig ni Lord. Amen? Amen? Here we go. Ibibigay ng Diyos sobra-sobrang pagpapala. Isa pa, ha? Oh, ibibigay ng Diyos. Come on! Oh, last, ha? Oh, isasabihin natin na, 1, 2, ibibigay ng Diyos sobra-sobrang. Oh, kuha kanina yun. Say! Akin yun! Sabi mo, akin yun! Akin yun! Akin yun! Kuha! Say! Sabi mo lang, akin yun! Akin yun! Akin! O, lalagyan natin ng talon, ha? Lalagyan natin ng talon habang kumukuha, ha? Sabay-sabay tayo, ha? 1, 2, 1, 2, akin! Kuha! Jump! Set! Akin yun! Woohoo! Sabay! Oh!
sa katabi mo, atin yun! O, nasa na yung mga agila dyan? Agila, agila, come on! Gandahan nyo, gandahan nyo! Lagyan nyo ng konting kita! Lagyan nyo ng konting kita! Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Come on! Di mapapagod ating mga papa. Come on! Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak. Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Here we go! Tulad ng mga agila tayo, alipay! Di mapapagod ating mga papa. Okay, bye! Tayo'y magdadala buhay at sigla sa mga anak. Here we go! Halika na! Halika na! Umayo na! At magdala ng isa! Here we go! Kanang isa! Halika na! Humayo na! Magbigay kalakasan. Isa pa, isa pa, isa pa! Sabay-sabay, halika na! Halika na! Humayo na! At magdala, lagyan mo ng ganon, lagyan mo ng ganon! Kanang isa! Halika na! Humayo na! Magbigay kalakasan. Isa pa ha! Yung mas mabilis ha! Here we go! Tulad ng mga agila tayo ay lilipad. Di mapawa! Siglahan mo, siglahan mo! Ng buhay at sigla, mga anak ng Diyos! Oh, halika na! Halika na! Tayo na! At magdala ka ng isa. Halika na! Grabe. Pinapawisan na ba kayo? Naka-23 yung aircon nyo eh. Lagyan nyo na electric fan. Taas mo nga electric fan. Ito ang panahon. Sabi mo nga sa katabi mo, sabi mo nga sa katabi mo. Yan. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Sama-sama na. Amen? Amen ba yun? Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan. Minsan pa, ito panahon, di na uso ang mag-backslide. Kausapin mo, kausapin mo. Sama-sama na. Hanap ka ulit na kausap. Hanap ka ulit na kausap. Sabi mo sa kanya, ito ang panahon. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Come on! Ito ang panahon. Sama-sama na. Isa pa, isa pa. Hanap uli ng kausap. Hanap uli ng ibang kausap. Yan. Yan, ikot kayo, ikot kayo. Ikot, 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 ikot. Yan. Oh, may kausap na ba lahat? Ha? Oh, tingnan mo siya sa mukha, mata sa mata. Tingnan mo siya, sabi mo sa kanya, Brad, kung babae ay kung lalaki yan, Brad. Kung babae yan, sis, ha? Huwag kayo magkakamali. Amen? Oh, iya. Sabi mo sa kanya, ito ang panahon, di na uso ang
gawa ng Diablo ay tupukin na. Paano matutupok? Ang gawa ng Diablo ay... Lagyan nyo ng forma, lagyan nyo ng tapang, lagyan nyo ng bangis. Naman, ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon, pagbabalik loob. Sama-sama na magapoy sa ngalan niya. Pakan mo nga, pakan mo nga. Sabay, 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 sabay. Ah! Ah! Oh, sabay, sabay ha, sabay, sabay. Lakasan mo! Kaliwat kanan! Ha! Ha! Say! Hey! 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 Sabay, 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 sabay. Lagyan ng sigaw. Hey! Hey! Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Come on! Ito ang panahon. Sama na. Yun. Okay na, okay. Isa pa, isa pa, isa pa. Last. Gandahan niyo ng tutupukin na. Amen? Lagyan niyo ng konting diin. Amen? O, isa pa, isa pa. Ito ang panahon. Halika na, umayo na. Ano yun? At magdala ka ng isa. Come on, come on. Halika na, umayo na. Amen, amen. Sarap magpuri, amen. Amen. Ideklara nga natin uli yung pangalawang kanta kanina, yung walang imposible. Ideklara nga uli natin, ganyan pa rin, ganyan pa rin. Walang imposible sa ating Diyos. Amen? Amen? Kayang-kaya niya gawin lahat. Woohoo! Ika'y ganda sa tingin mo. Come on! Walang grabe, amen. Grabe, amen. Wow. Sabi mo sa katabi mo, wow. Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Sabi mo sa katabi mo, wow, wow. Pero yung katabi mo nandito sa gilid. Dapat, wow. Ganon, no? Isa pa, isa pa. Oh. Sabi mo sa katabi mo, wow. Lagyan nyo ng konting hininga. Lagyan nyo ng konting hininga. Para mabuhay, para mabuhay. Okay, sabi mo sa katabi mo, wow! Grabe si Lord, amen. Ang sarap magpuri, amen. Wala tayong pakialam kahit bumabaha sa ating bahay-bahay. Linisin na lang natin mamaya kung pumasok. Pero si Lord, naka-spare lahat ang bahay natin. Bumahaman sa paligid ang bahay natin tuyo. Amen. Amen. Dahil walang imposible. Amen. Amen. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo. Come on! Woo! Bibigay ng Diyos. Sobra. Grabe. Sige nga, ikot nga po muna tayo. Ikot tayo. Pwede bang kamayan natin ang bawat isa? Sabi mo sa kanya, mapalad tayo.
Dahil nagkita-kita tayo ngayon. Pakisabi mo sa kanya, mahal na mahal kita, Brad. Mahal na mahal kita, sis. Lahat ng wala ngayon sa lugar na ito, ipag-pray nyo. Lahat ng may sakit, ipag-pray nyo. Lahat ng absent, ipag-pray nyo. Yung katabi nyo na absent kayo na hindi nyo nakikita, sabi mo sa kanya, Lord, pagpalain mo ang katabi ko na nawawala, na hindi umattend ngayon. Come on, church! Come on, church! Bless them! Bless them! Oh! Say Jesus! Jesus! Say Jesus! Say Jesus! Say Jesus! 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 Sabay, 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 sabay. Say, Jesus, Jesus, Jesus. Yung mas malakas, yung mas malakas. Jesus. Oh! Jesus. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Na nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan, nagbibigay kagalingan. Come on! Yung palakpakan, oh! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Okay, sige po, makakaupo na po tayong lahat. Tawagan lang po natin si Pastora Ria para sa ating smile. Ang ngiti dapat, pag upo nakangiti. Ganon. Okay, let's welcome Pastor Ria. Amen, praise God. Malakas sa palakpak nga po ang ibigay natin para sa ating Panginoon. Ang Diyos na walang imposible. Amen. Ang Diyos na tumutugon sa bawat panalangin. Amen. Amen. Ang Diyos na tapat sa kanyang pangako para sa iyo at para sa akin. Amen. Sige po, bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, pwede po ba tayo muling tumayo? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Proverbs 18 verses 21. And basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Basahin din po natin sa Tagalog. 1, 2, 3. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita, sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. May God bless the reading of His Word. Tayo po ay yumuko at pumikit. Panginoon, salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isang naririto. And Lord, we pray, O God, sa mga hindi nakarating sa lugar ng bahay panambahan, Panginoon, katagpuin mo ang kanilang pangangailangan. Lord, ang mga nasa sakit at karamdaman, Lord, a special prayer, O God, for Tatay Quirino and Ate Marlene, O God, na kasalukuyan nagpapagaling at nagpapalakas, Panginoon. Lord, hipuin mo sila, balutan ng iyong banal na dugo, hugasan, anumang sakit at karamdaman ay mawasak, mawala sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, lahat din ng mga nandirito, O God, na pinili kang purihin, pasalamatan, O God, alam po namin, Panginoon, na ito ay hindi mawawalang kabuluhan. Lord, we thank you sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo ang aming isip, ang aming puso, upang ikaw ang maluwalhati at ikaw ang magpakilala sa amin, magpaunawa sa amin, Panginoon. Lord, hide your servant, O God, sa inyong krus at ang iyong kaluwalhatian, ang iyong salita lamang ang mutawi sa aking mga bibig, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inaangkin namin ang iyong pangako at pasasalamat ang binibigay namin sa iyo sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen, Amen. Sige nga, malakas mong muling na palakpak sa ating Panginoon. Pwede bang kamayan mo yung katabi mo? Sabihin mo, I declare best blessing to you.
I speak blessing to you. I declare healing. I declare wealth. I declare health in Jesus' name. Ayan, sige po, pag nagawa na po natin, makakaupo na po tayo. Alam ko po tayong lahat ay nabasa. Amen. Saan po ba ang mga baha? Sa ginto ay baha. Kanina. So, nung nagising po ako siguro mga 4, mga bago mag-5, bumangon po ako, tinignan ko yung bakura namin. Wala pong tubig. So, sabi ko, wow, praise God, walang tubig sa bakuran. So, nagsaing po ako, nagluto ng almusal, kumain. Pagsilip ko po sa labas, sabi ng kapatid ko, malalim na ang tubig. Although yung malalim na yun ay, siguro may ganyang kataas dun sa bakuran. Pero praise God, sabi ko nga po, simula 2021, 22, 23, 24, 25, for 5 years po, nilulubog po yung bahay namin. Pero praise God, ngayon po hindi na. Amen? Malakas na papurit palakpak sa ating Panginoon. Amen. At kami po ay nagpapasalamat dahil alam ko po na sa inyong mga bahay din ay ganun din. Amen? So, ang ulan daw ay blessing, pero ang baha, hindi. So, ang dinedeclare lang natin ay blessing. Kanina po, ang pag-aaralan po natin ngayon is power of declaration. Yung susunod na verse, anak. Kanina, sabi ni Pastor Jan, ni Brother Jan, i-declare mo. Di ba? Ano yung kanta? Kayang-kayang. Ano mo nga muna yun? Kayang-kayang ni Jesus na ikaw ay, sino po naniniwala doon? Amen. Sino po yung sumunod na dineclare niya? Ano ba? So sabi diyan, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. So ibig sabihin, yung hinihingi mo, higit pa doon ang kayang ibigay ng Panginoon. Amen. Yung iniisip mo, higit pa dyan yung kayang ibigay sa'yo. Amen. Susunod na ibibigay niya ng Diyos, pangako niya ay totoo. Kung ang sinasabi ng mundo, promises are made to be, so ang Panginoon iba. Amen. Hindi siya tao. Amen. Siya ay Diyos. At ang pangako niya, pag binitawan niya, siguradong tutuparin niya. Amen. Sabi diyan, sobrang pagpapala. Kanino yun? So kanina, pinapalitan ni Brother Jan. Ano yun, Daddy? Ulit. Ibibigay ng Diyos, pangako niya yung totoo, pambili ng bahay at lupa. Kanino yun? Sino nag-declare nun? Sino nag-declare? Taas ang kamay. Amen. Di ba? Ibibigay ng Diyos, pangako niya ang totoo, sobrang pagpapala, tuition fee ng anak ko. Kanino ibibigay yun? Amen. Bagong sasakyan. Amen. So, ibig sabihin, there is power in declaration. Kung kanina nag-declare ka, mangyayari sa iyo yun. Amen? Sabihin mo nga, power of declaration. So, balik tayo dun kanina, Ate Eunice. Sabi diyan, ang ating topic is power of declaration. The tongue can bring death or life. Sabi nga, kayang magbigay ng kamatayan o ng buhay. And those who love to talk will reap the consequences. At kung sino man ang mahilig magsalita o magdeklara, aanihin niya ang kanyang mga sinasabi. Amen? Lahat po tayo, sino po ba dito ayaw nagsasalita? Lalo na ang mga nanay. Napakahilig niyang magsalita. Rapper nga daw ang mga nanay. I-trigger ng mga anak sa galit. Mula umaga hanggang gabi, kayang magsalita. Amen? Tama po ba? Hindi mo kailangan mag-isa, automatic yung pagpindot. Walang hinto, walang tigil, walang hingal. Di ba? Pag umakyat ng first floor, hinihingal. Pero pag nag-rap ang nanay, walang kahingal-hingal. Based from my own experience. Nung ginagawa ng nanay ko sa akin, sabi ko, di ba napapagod ang nanay ko? Nung ako na yung nanay, hindi pala siya nakakapagod. Amen. Pero biro lang po. So, self-reflection lang po. Ano po ba ang madalas na lumalabas sa ating bibig?
Amen. Sa pagbabalik sa mga yung mga previously, ano ba ang ating hilig nating pinag-uusapan? Ano ba yung gustong-gusto nating pinagpupulutanan, sabi nga, yung pinag-uusapan, pinag-sharean. Pag tayo ba ay kausap natin yung ating kaibigan, kausap natin yung ating asawa, kausap natin yung ating anak, o kung sino man yung madalas mong kausap, ano ba ang madalas nyong pinag-uusapan? Kasi daw po kung ano po yung madalas natin pinag-uusapan, madalas na lumalabas sa bibig natin, iyon yung nasa puso natin. Amen? At pagka nga sinabi kong sa isang magulang, pag ang madalas niyang sabihin ay ang kanyang anak, kasi mahal na mahal niyang anak niya. Amen? Yung anak ko, ganito, di ba? Hindi po pwedeng sa isang kwentuhan, hindi niya mabanggit yung anak niya. Kung ikaw naman ay in love sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, laging laman ng kwentuhan, kahit kaopisina mo na yung kausap mo, ang kinukwento mo pa yung asawa mo, girlfriend mo, o yung boyfriend mo. Amen? Kung ikaw naman minsan, meron ka naman, sino po dito may kaibigan, laging kinukwento yung sarili niya. Minsan tinatawag bawang. Laging nakasahog. Hindi po pwedeng may kwento, wala siyang entry. Lagi siyang ako din, di ba? Lagi may ganun. Kasi mapapansin mo, mahal na mahal niya yung sarili niya. Amen? Yung puro sarili niya. Ako, magaling ako, mahusay ako. So, eto yung mapapansin mo, di ba? Yung meron pa nga sa Itbulaganon, wala kayo sa lolo ko, di ba? Pag sa kwentuhan, yung mga joke, hindi, talo kayo ng lolo ko. So kung ano daw po yung madalas nating pinag-uusapan o lumalabas sa ating bibig, iyon yung nasa puso natin. So, ngayon naisip niyo po ba kung sino madalas na lumalabas sa bibig niyo? Ano ba yung madalas na gusto niyong pinag-uusapan? Sabi po in Luke chapter 6 verse 45, the good person out of the good treasure of his heart produces good. Ang mabuting tao daw, yung kabutihan sa kanyang puso, lumalabas. And the evil person out of his evil treasure produces evil. At sa pagpapatuloy, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano daw po yung laman ng puso natin, iyon yung madalas lumalabas. Kaya pag sa isang tao, ang lagi niyang naririnig mo sa kanya, reklamo, yun yung nasa puso niya. Pagka ang lumalabas sa bibig ng isang tao, puro kapintasan, puro kamalian, puro pangit na bagay, iyon yung nasa puso niya. At pagka naman ng isang tao, lagi siyang ang lumalabas sa bibig niya, puro pagpupuri sa tao, puro pag-encourage sa tao, puro magagandang salita patungkol sa ibang tao kasi mabuti ang kanyang puso. Amen? At lagi ko nga po sinasabi sa mga anak ko, anak, tandaan nyo, pag pangit ka, pangit ang ugali mo. Kaya piliin mong maging maganda ang ugali mo. Amen? So kailangan, ginaguard natin yung lumalabas sa puso natin. Kasi pag maganda ang lumalabas sa puso natin, sa bibig natin, ibig sabihin maganda ang nasa puso natin. Pag lumalabas, pangit, 100% pangit rin. Amen? At dapat ganito rin, pag nagre-react tayo sa certain situation, halimbawa, nagulat tayo. Hindi natin po pwedeng sabihin, nagulat ako kaya ako nakapagmura. Amen? Amen? Hindi po pwedeng dahilan, nagulat kasi ko. Pag nagugulat ka, minumura mo mga tao? Amen? So, kailangan sabihin mo nga kung tayo nakakawa, Lord, forgive me. Amen? Amen. Mula ngayon, iibahin ko na. Ano sabihin mo? Pag nagulat ka, John 3:16. Amen? Amen? Pag nagulat ka, I love you, Lord. Hindi, anak ng... Mahaba din naman Amen? So, dapat, hindi po pwedeng nagugulat. Dapat according sa guidance or according sa guidelines ng ating Panginoon. At ang Book of Proverbs, sabi diyan, there is power. Sabihin mo nga, power. At sabi in Acts 1:8, you will receive power when the Holy Ghost has come upon you. Kaya ang ating dila may kapangyarihang magdala ng buhay
o kamatayan. Kaya again, lagi po tayong pinag-iingat. Kasi ang Holy Spirit, hindi rin niya kinakategorize na, ay, nagulat to, hindi ko gagawin sa kanya to. Ay, nagbiro ito, hindi ko gagawin sa kanya to. So, ibig sabihin, napakarami pong mga tao na dinadaan nila sa biro para hindi sila masabihang pangit ang ugali nila. Amen? Sabihin, kung ang taba-taba mo naman ngayon, biro lang. Pero nasabi na. So, hindi kinakategorize ng Holy Spirit, ay, nagbiro lang si brother, ay, nagbiro lang si sister. So, once na lumabas sa ating mga bibig, ang sabi diyan, you will reap the consequences. Aanihin natin. Amen. At bilang Kristiyano, dapat aware tayo dito. Amen? So, alam natin na mabuti o masama, magbubunga ito. At yung bunga, aanihin natin. Sabihin mo nga, tang. Dila. Lahat po tayo, Eunice, ay merong tang. Oo, di ba? Pumalapak si Jay. So, ibig sabihin, lahat tayo may dila. Wala ni isa naririto na walang dila. At kung merong mang ipinanganak na hindi nakapagsasalita, still, meron siyang tang. At ang sabi ng Bible, life and death is in the power of the tongue. Kung titignan mo ang dila, it seems powerless. Diba? Wala siyang buto. Wala siyang kapasidad na manakit, manampal, mangupak, mantadyak, mansipa. Physically, it can never hurt. Amen? Hindi makapananakit. Siguro makapananakit pag binilatan mo yung bata. Di ba yung mga bata? Pero kahit na maliit ito, kayang-kayang manakit. Actually, mas masakit pa kaysa physical pain. Amen? Sino po ba dito lumaki sa palo? Amen. Ang lakas ng amin nung nasa likod. Meron pa bang batang napapalo dito? Wala na. Si Tere, hindi napapalo yun. Napipingot, nakukurot, nasasabunutan, pero di napapalo. Amen? Sabi nga, nung bata ako, hindi ko po madalas, ako po rin ay lumaki sa palo. Pero sinasabi nila, mas naaalala ng isang bata ang masasakit na sinabi sa kanya kumpara sa kung ilang beses siyang hinataw ng hanger, tsinela, sinturon, binalot na dyaryo. Amen? Pero yung salita, naaalala. Amen? Pero wala dito yung nanay ko, naaalala ko po yung mga palo niya. Kasi nga po ang nanay ko po ay teacher, ang kanyang assignment sa kanyang estudyante, dahil nung panahon naman po ay probinsya pa, magdala ng ganyang kakapal na kawayan, ganyang kahaba, para pag pinalo sa puwet, latay. Amen? Ang sarap na. Amen? Isipin, ang gagawin naman po ng tatay ko, dahil ang tatay ko po ay naaawa sa amin, kung ang timbang ko po noon ay wala pa yatang 40 kilos. So ang gagawin po ng tatay ko, ipapatapon niya yung mga kawayan, itatapon niya. Since ang nanay ko teacher, regular assignment. Hindi nawawalan po kami ng pamalo. Pero sa kabila nga po noon, mas masakit talaga ang salita. Amen. Hindi mo makakalimutan. Pagka ikaw ay umiiyak at nandun ka lalo na pag menopausal ka, lahat ng sinabi sa iyo, naaalala mo. At maging ang mga bata, pag tinanong mo, mas naaalala nila yung sakit ng salita. At ang salita po, kahit po siya ay sabihin natin nagagamit para manakit, kayang-kaya rin po niyang magbigay ng pag-asa. Amen. We can encourage. Pag yung anak mo nahihirapan, pag sinabi mo, kayang-kaya mo yan, anak. Kahit alam mong nahihirapan siya, ginagawa niya. Kinakaya niya. Kasi again, that is the power of our words. That is the power of the tongue. Ang sabi po dyan, the power of our words can kill, can hurt, can destroy, can create confusion, makakapagbigay ng doubt and chaos, hurt. Marami na po tayong narinig na nagkademandahan dahil sa chismis.
Meron po ba dito hindi pa nakakarinig o nagkaroon na narinig nila na may kapitbahay silang nagkabaranggayan dahil sa chismis? Meron po, di ba? Kasi nga po, ang salita ay makapananakit. Madaling gamitin ang salita para sirain ang isang tao. Amen? Kaya nating gumawa ng kwento laban sa ibang tao. Ang bata, sabihan mo yan, pag naglalaro ang bata, masayang-masaya, sabihin mo dyan, hindi ka bahal ng mami mo. Leon. Di ba? Kahit masayang-masaya yan, iiyak yan. Amen? Lalo na yung mga bully na tsuhin, na tsahin, nananahimik, kakalabitin, psh, psh, psh. Di ka mahal ng mama mo. Amen? Ganong kabilis kayang gawin ang salita natin na makapanakit. Amen? Kaya din niyang pumatay. Why? Kaya niyang patayin yung hope na nasa atin. Yung may sakit, pag sinabihan, wala na. Yung kakilala ko, after 1 week, namatay. Pag ikaw ang nasabihan ng ganun, mawawala na yung pag-asa mo. Amen? Naku, ganyan-ganyan. Ano? Namamaga ba? Naku, ganyan nga. Amen? So, kailangan po yung salita natin, maingat tayo. Di ba sa negosyo? Naku, alam ba sis, may bago akong negosyo eh. Ay, ba't pumasok ka sa ganyan? Yung kakilala ko, nalugi, na ibenta, bahay, lupa, kalabaw. Amen? So, ang salita kaya ding sumira ng confidence. Yung mga asawa, ang lalaki, 3 oras yung asawang babae sa salamin. Pagharap sa kanya, ang ganda-ganda. Ang sabi ng asawa lalaki, wala namang nagbago. Parang ganun pa rin. Sinayang mo lang oras natin. So ano mangyayari? Sira na ang araw ng babae. Huwag po kayong mag-alala, sisirain din namin ang araw nyo. Amen? So napakatindi ng sakit na binibigay ng salita. Amen? Sa Facebook nga po yung cyberbullying, napakatinding kaso na ngayon. Once proven na ikaw ay nag-commit ng cyberbullying, kulong agad. Walang tanong-tanong, walang investigasyon. Once proven, ikaw ay kulong agad. Kaya nga po, minsan, hindi na nila kinakasuhan ng isang tao kung ito man ay may ginawa sa kanya, kakasuhan lang ng cyberbullying, kulong agad. Dahil po ang cyberbullying, matindi ang iniiwang depression, it is also known as abuse. Iniisip yung mental illness, nawawala yung mental health, yung peace of mind. Kasi nga po yung words, kahit post yan, ginagamit pang bully. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bully. Amen? Huwag kang bully. At alam niyo po ba, dyan napakagaling ng Pilipino. Amen? Amen? Napakagaling ng Pilipino sa description words, describing words. Kilala mo ba si Esang? Sino Esang? Yung kapatid ni Nana Bana. Sino yun? Yung mataba, yung malaki mata? Yun nga! Amen? Kilala mo si Ka Estong? Sino si Ka Estong? Yung komang dun sa kanto. Amen? So, ang Pilipino, napakahuhusay. Naalala ko po, nagkukwentuhan kami ng tiyahing ko. Kasi po yung tiyahing ko ay nag-compute kami parang 8 years nang hindi umuwi ng Pilipinas. So regular kami nagkukwentuhan. So may kinukwento ako sa kanyang namatay. Sabi ko, Auntie, kilala mo ba si gano'n na namatay? Sabi niya, sino? Sabi ko, yung nakatira sa Wakas, kasi taga-Wakas po, yung nakatira ka ako sa Wakas. Yung nakatira doon, yung may malaking bahay. Hindi ko na po masyado i-detail kasi baka may makapanood nito. Sabi, sino? Yung bulag. Sabi ng tiyahin ko, sinong bulag? Yung asawa ni yung babae, yung malaki, na maitim, na malaki mata. Sabi niya, Sabi ko, oo nga. Oo nga, ang Pilipino laging ganun. Yung, sino ba si Putol, kasi Putol yung isang daliri. Yung giginto po, meron po doon parang hall or parang covered hall. Ang nakalagay po doon, albino. Tapos nakalagay is yung alimango. Yung alimango, yung crab. So akala ko parang lang siya,
yung mahilig lang siya sa crab, gano'n. Yung pala, yung kamay niya nakaganon. Sabi ko, si Alimango Eka, kasi yung kamay niya nakaganon. So, kilala na siya, pag tinabi mong ganon, ang kasunod kagad, descripting words na minsan pangit. So, kailangan iniiwasan natin. Lalo na yung mga anak natin, ito na si Colette. Dapat, ito na yung anak kong mabait. Diba? Ito na si Tigas Ulo. Ito na yung bait ko, napakabait. Amen? So, i-declare natin, ito yung anak kong maganda. Yan. Ito yung anak kong gwapo. Amen? I-deklara mo. Amen? Kung makulit na nga, makulit pa. Kung maldita na nga, yung pa yung sasabihin mo. So, i-declare mo bilang magulang maging mabait. Amen? So, kailangan po tayo ay maingat sa ating mga salita. In James chapter 3, verse 5 to 6, sabi po dyan, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Verse 6, the tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Ang sabi po diyan, ang tang o ang ating dila ay isang maliit na parte lamang ng katawan. Pero kayang kumatawan sa negatibong ugali ng tao. Amen? Makikita mo sa kanyang dila o sa kanyang salita yung pagiging positibo o negatibo niya. At ito po ang ating dila, sabi ko nga kanina, kaya niyang magwasak, kaya niyang mag-encourage, kaya niyang mag-restore. At ang dila po ay ugat ng kayabangan ng isang tao. Sabi po diyan, likewise the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Kaya niyang maging mayabang. Pwede mo sabihin, I know everything, I can do everything, I know better, and I don't need God. Sa pamamagitan ng salita, kaya nating sabihin na magaling ako, mahusay ako, hindi ko kailangan ng Diyos. At sabi po diyan, from a spark, sa isang maliit na, sa spark, ano ba spark ang Tagalog? Yung maliit na kislap o kumislap, di ba? Kaya niyang mag-create ng napakalaking sunog. Ibig sabihin, kaya niyang sumira ng tuloy-tuloy mula sa maliit na bagay, kaya niyang wasakin ang kalahatan. Sabi nga po, marami ng relasyong nasira sa pamamagitan ng maling kwentuhan, usapin, o chismis. Marami na pong pagsasamang nawasak, marami ng pagkakaibigang nasira dahil sa chismis. Kaya po matindi ang paalala sa atin ng Biblia na wala pong magandang maidudulot ang chismis. Ang sabi po diyan, fire a world of evil. Ibig sabihin, fire of evil, kaya niyang mag-create ng chaos, kaya niyang sumira, kaya niyang tumupok. Pwede mong sabihin sa sarili mo na wala na akong pakinabang. And then, yung buong sistema mo, buong pagkatao mo, susunod na. The moment na sinabi mo, wala na akong silbi, wala na akong pag-asa, wala na, hanggang dito na lang ako, wala na akong mararating, wala nang tutulong sa akin, ito ang magiging dahilan para sumunod ang buong katawan mo. Amen? Yung emotions mo, malulungkot ka na, yung decisions mo, hindi ka na makakapag-decide ng tama, and even your health. Amen? Kaya po minsan, pag ikaw, ito yung sinasabi nila ng iba ng midlife crisis. Ito yung sinasabi ng iba na depression. Ito yung sinasabi ng iba na anxiety. Pag ang kaaway ay may nilagay sa isip natin na negative at dineclare mo, sunod-sunod na yun. Amen? Kaya po tayo bilang Kristiyano, bawal na mamutawi sa ating labi ang salitang wala na tayong pag-asa. Ibig sabihin, pag sinabi natin yon, we don't need God anymore. Ibig sabihin, we don't trust God anymore. Amen?
Kaya dapat lagi nating sinasabi positive. In Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. Sino po dito naranasang malungkot? Amen. Lahat tayo naranasang malungkot. Pero during that season in our life, ano yung ginawa natin? So dapat pag dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa kalungkutan, idedeklara natin, hindi natin tatanggapin, this is not mine. I have hope in Jesus. I trust in Jesus. I believe in Jesus. Amen? Pag may problemang dumadating sa atin, huwag mong itolerate. Huwag kang maging baka, huwag kang, oo nga. Amen? Kasi po ang kalungkutan nakatutuyo ng buto. Pag may bagay na nagpapalungkot sa'yo, iwasan mo. Amen? Huwag mong pansinin, huwag mong tignan. Kung meron kang problema, idalin mo sa Panginoon. And declare. Sabihin mo nga, declare. Amen. Sabi nga, what we confess, we shall possess. Sabihin mo nga, what we confess, we shall possess. Sabihin mo lagi, positive. Hindi puro, ang hirap. Hindi siguro pwede. Bawal. Sabihin mo, I am blessed. I am redeemed. I am highly favored. I am beloved. I am the favorite. Amen. Hindi naman ako paborito ng mami ko eh. Ipaglaban mo. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, ipaglaban mo. What we confess, we shall possess. In Mark 11 verse 23, ang sabi po dyan, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Sabi po ng Biblia to, at sinabi ng Panginoong Jesus to, sabihin mo, power of declaration. Sabi diyan, if anyone say. Sabihin mo nga, if anyone say. Sabihin mo nga, sinasabi. Hindi pwedeng sa utak lang. Kunyari po ako nag-preach, ginamit ko lang po yung utak ko. Hindi niyo po maiintindihan. Amen? Kaya po pag sinabing say, sasabihin niyo. Sabi kanina, ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo, house and lot. Akin yun. Sinabi niyo po ba kanina o sa utak lang? So kailangan, pag sinabi, klaro, say. Ibig sabihin, babanggitin. Ibig sabihin, maririnig. Ibig sabihin, sasabihin. Amen? Hindi po pwedeng, amen? Sabihin mo, ideklara mo. Kasi ang sabi dyan, if anyone, say. At ang sabi dyan, mountain. Meron po ba dito kung nakakita na ng mountain na nalipat? Wala pa. Pero ang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa bundok na ito. Ang sabi diyan, yung mountain o yung bundok, nagsisimbolo yan ng mga bagay na imposible sa atin. Yung mga bagay na hindi natin kayang iresolba. Yung mga bagay na nagiging dahilan para tayo matakot. Yung mga bagay na nagiging problema sa atin, kaya tinatanggal yung kapayapaan, tinatanggal yung kaligayahan. Ito po yung sinasabing bundok, yung bundok na hindi kayang alasin ng tao. Ano yun? Yung mga problema. Amen? Yung mga bayarin. Yung mga alalahanin. Amen? Ano ba yung imposible sa buhay mo? Pinag-aralan po natin last week. With man, it is impossible, but with God, all things are possible. At ang sabi po diyan, go! Throw yourself into the sea. Siguro pag nakakita tayo ng isang tao, sinisigawan yung bundok, umalis ka dyan, lumipat ka dyan, itapon mo yung sarili mo dyan. Ang sasabihin mo, ganun yan. Amen?
Kausapin nga lang po natin yung upuan eh. Alam, gagano na. Lahat tayo nakatingin na. Shh, shh. Amen? Pero ang sabi dyan, go throw yourself into the sea. So when you say command, when you say go throw yourself, command, inuutusan mo. Hindi mo sila sabing, bundok, lipat na. Problema, alis ka na dyan. Bayarin, sige na, mabayaran ka na. Amen? Hindi po pwedeng ganon. Kami po ay meron 2 aso. Yung 2 aso po namin na yun, wala pong sinusunod, kundi ako lang. Tatakbo po yun sa labas. Pag sumigaw po ako, narinig nila, kahit po napakabilis ng takbo nila at may ahabulin, once narinig nila yung boses ko, para pong nag-sudden break. Humihinto. Kasi pag sinigawan ko sila, hindi ko po pwedeng gawin dito kasi baka magulat kayong lahat. Yung talagang malakas, talagang yung alam mo, yung authority mo. At alam ko po, walang ibang makakagawa dito ng higit, kundi ang mga nanay. Yung paggalit na, yung tinawag na nila ng 20 beses yung anak nila, hindi pa rin sumusunod. Amen? Dapat ganun. Amen? Sabi nga po ng mga kabataan, ang mga nanay daw po sa umaga, Barney the dinosaur. Pagtanghali na, Tyrannosaurus rex na. Amen? So, ibig sabihin, may authority, may command, may sigaw, may diin. Ikaw, bundok! Dapat ganun. Pero pagka galit na galit ka, hindi sumasakit sa lalamunan eh. Amen? So, dapat merong command, merong authority. Amen? So, dapat merong naniniwala ka na totoong aalis yung bundok at lilipat. Amen? Pag tinawag mo po ang isang taong hindi mo kakilala, paano tawag mo? Psst, di ka sigurado eh. Diba? Yung pag may nakilala ka, yung feeling mo kakilala mo, ikaw ba si ano? Diba? Ikaw ba si... Naalala ko po si John, may nakita siyang kaklase niya sa Watson. Sabi niya, ha? Ay, hindi mo kaklase, ka-choir. Kasamahan niya sa choir. Sabi niya, MCU ka. Di ba? MCU ka ba? Kasi hindi ka sigurado eh, na siya ba yung kaklase mo, o taga-MCU ka ba, or MC ka ba? Kasi hindi ka sigurado. Pero pag kilala mo, pare! Di ba? So, ibig sabihin, sigurado ka. Alam mo, confident na confident ka. Iyon ang mangyayari, yun ang magaganap. So pag tayo, sinasabi natin sa bundok ng problema natin, bundok na imposible natin, i-command mo, sabihin mo, ikaw! Bundok ng problema, bundok ng bayarin, umalis ka. Mapalitan ka ng pagpapala. Amen? Malakas sa palakpak. Amen? Yung sakit, naku, masisipon na yata ako. Makati-kati na ilong ko. I-command mo, ikaw sipon. Lumayas ka. Amen? Amen. So, kailangan i-command natin. Kasi sa pagsasalita natin, dapat confident tayo. Yung kahirapan, lumayas ka, utusan mo. Kung matigas ang ulo ng anak mo, wag yung anak yung palayasin mo, yung katigasan ng ulo. Amen? At ang sabi diyan, and does not doubt in their heart, but believe. Naniniwala ka na mangyayari, naniniwala ka na magaganap. Hindi ka nagdududa. Kasi kumbinsido ka na mangyayari. Amen? Sino po ba dito kumbinsido na pag inutusan niya yung problema niya, susunod? Amen. Sino po ba dito sigurado pag yung sakit at karamdaman pinaalis niya, susunod? So that is believing without doubt. Amen? Ang sabi po diyan,
that what they say will happen. It will be done for them. Ano po ang sabi? It will be done. Hindi yung taong nag-declare, hindi tayong nagsabi ang gagawa, but it will be done for them. So ano ibig sabihin nun? Ang Panginoon, ang kikilos, ang Panginoon ang gagawa. Amen? Hindi natin kayang kontrolin yung mountain, hindi natin kayang kontrolin yung bundok ng problema natin. Pero dahil may pananampalataya tayo sa Panginoon, hinahakbangan natin, dinideklara natin, magaganap sa atin. Amen? Kung sa sarili natin, hindi natin kaya. Amen? Kung sa sarili natin galing, hindi natin kaya. Kung sa ibang tao man natin ipagawa, hindi rin nila kaya. Again, there's limitation. Pero kung kay Lord, kayang-kaya. Sabi nga sa kanta, kayang-kaya. Amen? Kayang-kaya ng Panginoong Hesus. Believe hard enough, it will happen. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Alam po ninyo yung bundok, hindi nung dineklara natin, o kung idedeklara natin, hindi siya liliit. Malaki pa rin yung bundok. Amen? Pero ang nangyayari, dahil dinideklara natin, nilalakaran natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, mas lumalaki yung pagkilos ng Panginoon sa atin kaysa doon sa problema na kinakaharap natin. Naalala po natin yung naging comparison ni Pastor John sa eroplano. Pag malayo ang eroplano, maliit lang sa paningin natin. Pero the moment na lumapit tayo doon sa eroplano, makikita natin na isa siyang napakalaking sasakyan. Amen? Ganon din sa Panginoon. The moment na tayo ay tinitignan natin yung problema, mas lumalaki yung problema. Mas lumalapit tayo sa problema, mas lumalaki yung problema. Pero the moment na lumapit tayo sa Panginoon, ibinigay natin sa Panginoon yung problema natin, lumalaki yung kakayanan ng Panginoon na kumilos sa buhay natin. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi basta-basta naglalaho yung bundok ng problema, pero sigurado kang kikilos ang Panginoon. We are sure, we are confident na the moment we trust our problems to God, He will remove our problems. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Ang sabi nga niya yung sa susunod, pag sinabi mo na there is no way, sabi ng Panginoon, God will make a way. Amen. Pag sinabi mong, this is too big for me, we should understand that God is bigger than any problems. Amen. Pag sinabi mong, it is too hard for me, sabi ng Panginoon, He is the God of all flesh. Nothing is too hard for Him. Amen. Walang mahirap sa Panginoon. Ano ang gagawin mo? Idedeklara mo lang yung pananampalataya mo. Lalakaran mo lang yung pananampalataya mo. Maniniwala ka lang sa kakayanan ng Panginoon. Amen? Sabihin mo nga, I declare blessing in my life. Sabi po diyan, as we declare with our lips, we speak our faith. Pag dinideklara natin, confident tayo, ibig sabihin, naniniwala tayo sa sinasabi natin, naniniwala tayong kaya ng Panginoon. Amen? Di ba pagka nakakita ka ng isang babaeng maganda, sasabihin, ang ganda-ganda mo naman. Dinideclare mo kasi naniniwala kang maganda talaga siya. Pero pag merong isang taong lumapit sa'yo, hindi kagandahan, tinanong, sis, maganda ba ako? Pag hindi ka sigurado, ano sasabihin mo? Oo. Amen? So, kailangan when we speak our faith, confident tayo, naniniwala tayo na talaga ang Panginoon ang magtatanggal ng bundok ng problema sa atin. Amen? Dapat naniniwala ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat naniniwala ka. So the moment we speak, sabi diyan, we speak that our mountain is not greater than God. Ibig sabihin, maliit lang yung problema natin, kayang-kaya yan ng Panginoon. Amen? We speak God is greater than any mountain. Sabihin mo nga sa katabi mo, ano ba lumalabas sa labi mo?
Pagpapala ba o sumpa? Amen. So kailangan, ang lumalabas sa bibig natin, sigurado tayo, sure tayo na ang Panginoon ang kikilos. Malapit na ako magtapos. Alam ko po na tayo rin ay mga nag-iisip din sa ating iniwan sa bahay. So sabi po in Numbers 14, verse 28, sabi diyan, "So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say." Sabi diyan, say. Sabihin mo nga, say. Sabihin mo, sinabi. Kaya dapat tayo maingat sa sinasabi natin. Baka mamaya nagpe-pray tayo sa utak lang. So, kailangan idedeklara mo, sasabihin mo, ako ay pinagpala. Ako ay pinalaya. Ako ay pinagaling. Ako ay mapagtagumpay. Amen. Kaya dapat idedeklara mo at susunod ang sinasabi mo. Mangyayari ang sinasabi mo. Because sabi nga, what we confess, we shall possess. Kung ano yung binibitawan ng labi mo, yun ang magaganap sa'yo, yun ang mangyayari sa'yo. Pansinin nyo, yung mga biro-biroan na sinasabi, meron po ako kakilala, ang lagi niyang biro sa asawa niya ay, pag ako hindi nakatagal dyan, iiwanan ko na yan. Nagdi-disguise lang as biro. Pero ano nangyari? Nagkahiwalay. Amen? Meron naman nagsasabi na yung lahi namin, may cancer, yung lolo ko may cancer, yung nanay ko may cancer, yung kapatid ko may cancer, ako siguro magkaka-cancer din. So, iyon ang nangyayari. Amen? So, dapat hindi natin sinasabi yung mga bagay na hindi dapat namumutawi sa ating bibig. Kamukha ng mga magulang pag nagagalit tayo. Minsan lumalabas yung sa tindi ng galit natin, sa tindi ng emosyon natin, may mga bagay tayong nabibitawan na hindi dapat. Amen? Hanggang diyan ka na lang, wala kang mararating, hindi ka pagpapalain, hindi giginhawa buhay mo. So dapat tayo maingat. At ikaw din bilang kabataan, dapat maingat ka rin. Ako, babagsak ako. Anong amen? Balikan mo nga sa slide number 1. Ibig sabihin, dapat dinideclare mo, I will be blessed. Diba, pag magulang ka, my children are blessed. The generation of the upright will be blessed. They will be mighty in the land. They will be blessed going in and going out. They will be blessed in the city, in the countryside. They will be above and not under. They will be head and not the tail. Amen? Dapat dinideklara natin yun. Ako ay pinanganak para magtagumpay. Amen. Dapat malinaw. Sabihin mo sa katabi mo, dapat malinaw. Kaya yan si Aaron, napakabait na bata niyan, hindi tinotoyo. Amen? So sabi nga diyan, kaya ito nasabi nito, ang mga Israelita kasi nung panahon na yan, napakareklamador. Gustong bumalik sa Ehipto, nakalimutan nila na ang Panginoon, kaya sila inalis sa Ehipto dahil at one moment in their time, nagnanaghoy sila, umiiyak sila, gusto nila ng rescue. Lord, rescuehin mo kami. Pinahihirapan kami dito sa Egypt. Inaalipin kami. Hindi kami pinakakain. Hindi kami pinagpapahinga sa oras. Kami ay daig pa namin ng mga hayop. At narinig ito ng Panginoon, kaya sila ni-rescue. Pero the moment na nahirapan sila, nagre-reklamo na. Gusto nang bumalik sa Egypt, nakalimutan na yung himala, nakalimutan na nung nagpadala ang Panginoon ng 10 plague sa Egypt, hindi sila tinamaan. Amen? At yung pinakamalala, walang namatay sa kanila. Walang namatay sa panganay nilang mga anak. Nakalimutan na. So makikita mo, nung kaya nila nasabi to, wala silang pananampalataya. Kaya sila nagre-reklamo.
Dahil wala silang faith, nakakalimutan na nila. Siguro may amnesia ang mga Israelita kasi laging nakakalimutan yung ginagawa sa kanila ng Panginoon. Amen? Ano sabi nila? Mamamatay naman pala kami dito, maghihirap naman pala kami dito, wala naman pala kaming pag-asa, yung mga kalaban namin, mga higante pa, balik mo na lang kami sa Egypt. So ang sabi ng Panginoon, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Kaya ano nangyari? Hanggang hanggat yung mga panahon na yon, yung mga tao nung na time na yon ay hindi namamatay, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Kasi iyon yung diniklara nila. So tayo bilang Kristiyano, dapat alalahanin natin yung mga nakaraang kabutihan ng Panginoon sa atin. Sa susunod na slide, Ate Eunice, sa awit 37 verse 25, sabi diyan, sabay-sabay nating basahin na merong pananampalataya. 1, 2, 3. Amen. Amen. Napakagandang observation po ito ni Haring David. Amen. So siguro nung isang araw na nagmumuni-muni si Haring David, binabalikan niya yung mga nakaraan niya, na-realize niya, oo nga, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Amen. Oo nga, hindi naman ako nagmukhang hampas lupa. Oo nga, hindi naman ako pinabayaan. Meron po ba dito tatayo sa kalagitnaan na sasabihin niya, ako, pinabayaan ako ni Lord? Wala. Amen? Ako, mukhang hampas lupa. Mukhang hinampas sa lupa. Wala. Amen? So, pagbabalikan natin yung mga nakaraan natin, pinabayaan ba tayo ni Lord? Amen? Nung nagkaroon ka ng sakit at karamdaman, pinabayaan ka ba ni Lord? Nung hirap ka sa financial, pinabayaan ka ba ni Lord? Nung wala kang makain, pinabayaan ka ba ni Lord? Nung inaaway ka ng lahat, pinabayaan ka ba ni Lord? No, amen. Amen. So ngayon pa ba? Kung kailan seryoso na tayo sa Panginoon, kung kailan nasa Panginoon na tayo, ngayon pa ba tayo pababayaan ng Panginoon? Amen? So kaya mong tayuan, I am blessed. Amen? Kaya mong tayuan, I am redeemed. I am healed. Amen? So kailangan marunong tayong balikan yung pagpapala sa atin ng Panginoon. Amen? Para alam natin, makita natin na itong season pa na to, para nung nakaraan lang to, alam ko magtatagumpay ulit ako dito. Amen? Amen? In our lowest season, God is present. In our lowest season, God never left us. Amen? At dapat yun, enough basis para i-declare natin yung pananampalataya natin. We speak our faith. Amen? Sabihin mo nga ulit, what we confess, we shall possess. Sabi dyan again, sa susunod na slide, Ate Eunice, trust God when you face a mountain. Ang buhay Kristiyano, masaya. Amen? Sino po dito naniniwala ang buhay ng Kristiyano masaya? Sabi nga, this is the day that the Lord has made and we will rejoice. Amen? Pero hindi ibig sabihin na ang buhay ng Kristiyano ay masaya, hindi na siya dadaan sa problema. Amen? Hindi ibig sabihin, hindi na siya dadaan sa kalungkutan o pwedeng mga bagay na magpapalungkot sa kanya. Amen? At nakakatuwa kung yung mga bata ay hindi sila magagadget sa likod kasi bawal. Amen. Amen? So, ibig sabihin, meron mang problema, meron mang suliranin, meron mang bundok, pero kasama natin ang Panginoon. Amen. Malakas ang palakpak sa ating Diyos na buhay. Sabihin mo nga,
When we trust God, we speak it. So yun nga, pag tayo nagtitiwala sa Panginoon, ang obvious, ang evidence no, ang ebidensya na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, sinasabi natin. Naalala niyo po tayo ng mga bata, pag pinangakuan tayo ng magulang natin, kinukwento natin. Naalala ko po yung mga anak ko dahil during that time ay usong-uso yung Hong Kong Disneyland. Siyempre, pag ang bata lumapit sa'yo, Mami, pupunta ba tayo ng Hong Kong Disneyland? Diba? Sino po ganun dito? Tapos siyempre, ikaw, magulang ka, oo, para matahimik. Ngayon, unknowingly, dahil nga ikaw ay magulang para matahimik, para wag kang kulitin, sinabi mo, oo, pupunta tayo Hong Kong Disneyland. Dahil yung mga anak mo, confident, nagtitiwala sa'yo, ano ginawa? Sa school, kinuwento na nila. Amen. Minsan tayo, parang, ano ba yan? Napakayabang mo. Pero yun yung faith nila eh. Yun yung trust nila na dahil sinabi mo, gagawin mo. Amen? So kinuwento nila, yung mga kaklase, yung mga nanay, tatanungin ka na, uy, pupunta pala kayo Hong Kong Disneyland. Sabi, paano kayo pupunta? Paso mga passport na. So ibig sabihin, makita natin na when we speak, we fully believe. Amen? Pagka dineclare natin with command, we confess, kung wala kang pambayad ng mga utang, ng mga bills, sabihin mo, makakabayad ako. Mangyayari, amen? Kung meron kang sakit, sabihin mo, ako'y pinagaling na. Amen? Hindi po pwedeng hindi pwede. Pag sinabi kanya, akin yun, sa kanila lang yun. Sabihin mo, akin talaga yun. Amen? Mahirap lang ako eh. Bawal na pong sabihin yun. Amen? Amen? We should remember tayo po ay inampunan ng Panginoon. Sino po dito adopted child of God? At ikaw bilang ampon, bilang adopted, yung rights ng legal, kasama ka na rin doon. Meron ka na rin doon. At kung ang Ama natin ay ang Panginoon, may-ari, may likha ng langit at lupa and everything in between, ibig sabihin, pinagpala ka rin. Sabi mo, Amen! Amen! Sigurado ka, sure ka, convinced ka. Amen? Sino po ba dito ang hindi siguradong anak siya ng Diyos? Ay. Ulit, para kay Ate Grace. Sino dito sigurado, anak siya ng Diyos? Iyon. Sigurado tayo. Amen? Dapat convinced tayo, kumbinsido tayo, hindi ka mahirap. Mayaman ka kasi anak ka ng Diyos at kahit kailan, hindi ka pababayaan. Malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mayaman tayo. Katabi mo, pinagpala tayo. Amen. So sabi dyan, in next slide, remember God's faithfulness throughout your season. In Psalms 37:25, wala ka nang nakitang naging hampas lupa. Hindi ka inadapt, hindi ka inampon ng Panginoon na mapasama sa kanyang pamilya para gawing alipin. Amen? Hindi ka inampon para gawing alila. Hindi ka inampon para pahirapan. Hindi ka inampon para magkaroon ka ng sakit at karamdaman at hindi ka pagalingin. Ikaw ay inampon para magkaroon ka ng full benefits of a legal child. Amen. You are blessed, you are redeemed, you are highly favored, and you are beloved. Mahal ng Panginoon. At tayo bilang tao, pag mahal natin ang isang tao, lahat ibibigay natin. Amen? De lalo na ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen? So ano yung pangangailangan mo, kayang-kayang ibigay ng Panginoon? Amen? Ano yung problema mo, kayang solusyonan niya ng Panginoon? At ang pinakamasarap, pag ikaw ay anak, meron kang mana. Parang masarap yung
Amen? Kung ikaw ay anak, 100% merong pamana ang Panginoon sa'yo. So sabihin mo sa katabi mo, mayaman ka. Hindi mo palang kinukuha. Amen? Di ba ang pamana hindi mo pwede basta-basta kunin? Amen? Hindi naman din po pwedeng intayin mo mamatay bago ibigay kasi merong ibinibigay na. Sabi nga, if the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen? So kung meron kang pamana, kailangan ngayon pa lang, tayuan mo na, ideklara mo na, huwag kang pangunahan ng takot. Huwag kang pangunahan ng duda. Speak it. Amen? Sabihin mo nga ulit, what I confess, I shall possess. Amen? So sabi po diyan, declaring is knowing God is faithful, Ate Yumi, and I will trust God when I cannot see the answers yet. Amen? Sabi ko nga kanina, para sabihin ng isang bata ang bagay na pinangako mo, ibig sabihin naniniwala siya sa'yo. Amen? So tayo, maniwala tayo sa kakayanan ng Panginoon. Yung bundok natin, bundok ng problema, bundok ng mga imposible sa buhay natin, bundok ng kawalan ng pag-asa, bundok ng kahirapan, bundok ng sakit at karamdaman, kayang-kayang alisin niya ng Panginoon the moment we declare our faith. Kasi when we declare our faith, naniniwala tayong God is faithful. Kahit hindi mo pa nakikita yung bundok na lumilipat, pero naniniwala ka na nalilipat yun. Amen? So kailangan tayo, nilalakaran natin, araw-araw dinideklara natin, ang anak ko ay magiging pinagpalang, anak ko ay makakapagtapos ng pag-aaral, ang anak ko magiging matagumpay, ang asawa ko magkakaroon ng magandang hanap buhay, ang aking mga lahi ay pagpapalain, lahat ng aking mga bayarin ay mababayaran, walang hanggan. Amen? Walang katapusan. Ang aming relasyon ay maaayos. Amen? Hindi mo po pwedeng tuldukan. Hindi mo pwedeng bigyan ng limit ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Pwede ba tayo ay yumuko at pumikit? At kung meron ka mang nasabi na alam mong hindi maganda o hindi alam mong negative yung mga nabigkas mo nung araw out of emotions, out of anger, out of pain, out of fear, pwede ingin natin ang tawad sa Panginoon. Bibigyan ko kayo ng oras na alalahanin, Lord, kung may nasabi ako sa sarili ko, na binigyan ko na ng limitasyon, Lord, patawarin mo ko. Lord, kung may nasabi ako sa asawa ko, na mga bagay na negatibo, Lord, patawarin mo ko. Panginoon, patawarin mo ako kung nagsalita ako ng hindi maganda sa aming kabuhayan. Kung magiging resulta ito ng paghihirap o kahirapan, Lord, patawarin mo ako. Lord, kung may nasabi ako sa aking mga apo, sa aking mga kaibigan, mga bagay na out of the spur of the moment, Lord, patawarin mo po ako. Yes, the Lord is faithful. He will forgive us from all our iniquities, from all our wrongdoings. At Lord, sabihin mo, Panginoon, linisin mo ang aking puso. Hugasan ng iyong banal na dugo. At ang tanging papasok lamang sa aking puso ay ang kabutihan at kabanalan. Yes, Lord. Sige, ako po ay mananalangin, Panginoon. Lord, today, pinuputol na namin ang anumang negative words, Panginoon, aming pinipiling ideklara sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming kaibigan, sa aming kabuhayan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, putulin mo lahat ng sumpa na associated sa mga salita na naaming nabanggit. At sa oras na ito, Panginoon, as you wash us by your blood, Lord, linisin mo kami,
At mula ngayon, lalakaran namin, Panginoon, ang kabanalan. At Lord, sa aming kabanalan, ang aming mga salita, Panginoon, ay mga bagay na makaluluwalhati sa iyo. We will speak faith. We will speak blessing. We will be speaking goodness, O God. At mula sa oras ngayon, Panginoon, mas kikilalanin pa namin ang kaya mong gawin, higit, Panginoon, sa mga problema sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Dinideklara namin ang iyong kabutihan, ang iyong kabanalan, ang iyong biyaya, ang iyong pag-asa sa aming buhay. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Amen. Sige po, magsitayo po tayong lahat. Can we lift our hands to Jesus? Yes, Lord, we love you, we adore you. Pwede ba kasapin lang natin si Lord? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Pwede po ba maghawak-hawak tayo ng kamay para panalangin ang ulan, ng tubig. Sige po, hawak-hawak po tayo ng kamay. Yung mga nasa likod, pwede lipat kayo dito saglit. Pwede hawak-hawak tayo ng kamay. Yan. Duktong, 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 iduktong, iduktong. Yan, duktong. Yan. Yung nasa likod, lipat sa harap. Nagsusumamo. Yes, Lord. Nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala. Yes, Jesus. Sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Minsan pa, nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Lord, bigisin ng iyong pag-ibig, bigisin ng iyong pagmamahal, Jesus. Minsan pa, minsan pa. Pwede ba itaas lang natin yung kamay natin na magkakawak? Pag-isahin mo! Yes, Lord. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Come on! Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Minsan pa, Miracle Maker Ministries, habang magkakahawak ang ating mga kamay. Come on! Pag-isahin mo ang aming puso. Pag-isa
pag-ibig, bigkisin ng iyong Jesus, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sige, taas lang natin yung mga kamay nating magkakahawak. Lord, on behalf of Miracle Maker Ministries, kami po'y lumalapit sa inyo, humihingi ng awa, biyaya, proteksyon ng bawat household ng Miracle Maker Ministries. Lord, as a representative of our family, sabihin mo yung pangalan ng pamilya mo, yung apelyido mo, Lord, representante kami ng Badjola, ng Bautista, ng Talampas, Manikad. Come on, name it. Name your surname. Lord, ang proteksyon ng Panginoon, inuutusan namin lahat ng sakuna, baha, sakit, karamdaman sa amin lahi. We cut it off in Jesus' mighty name. Ang proteksyon ng dugo ni Jesus ay dumaloy sa bawat isa. Habang magkakahawa kami ng kamay, O Diyos, ang proteksyon mo, ang pag-iingat mo, ang pagpapala mo, ang pag-ibig mo sa bawat lahing naririto, Diyos, ay dadaloy hanggang sa online service, Panginoon, na nanonood ngayon. Lord, tatanggapin namin ang pagpapalang pinansyal, spiritual, physical na pagpapala. Lord, ano mang ideklara ng aming labi, O Diyos. Lord, ano man ang aming sabihin, mangyayari, pagkat Ikaw ang Diyos namin na nagtagumpay. Ngayong araw na to, Diyos, dinideklara namin, ulan, tumigil ka, baha, mawala ka, lumubog ka sa lupa, lahat ng mga problema, lahat ng masakit, karamdaman, lahat ng mga nangangailangan ng pinansyal, Lord, release the blessing. Come on, lift your hands to Jesus. Habang magkakahawak, sabihin mo, Lord! Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan ng service na ito. Pagpalain mo kami sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos habang magkakahawak ng kamay, sisigaw ng Amen! 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 Sige, bigyan natin ang the best of palakpak si Lord. Hallelujah! Amen. Sige po, invite lang natin. Dire-diretso na tayo. Invite natin yung magbibigay ng communion. Amen. Sige po. Pwede po nating ibigay yung ating communion. Sige po, makakaupo po muna tayong lahat. At again, the communion is a symbol of God's love, His ultimate sacrifice, our salvation, and thanksgiving. Sige po. Sige po. So, ang communion po ay sinabi ng Panginoong Hesus na ang tinapay ay simbolo ng kanyang katawan. At sa pag-aalaala po natin ng katawan ng Panginoong Hesus, ito po yung naging ultimate sacrifice niya. Ito yung halos magkalasog-lasog dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya po sinasabing this is the symbol of the Holy Communion is the symbol of God's love. Yung kanyang katawan na hinayaan niyang mabugbog, na ipako sa krus para ikaw at ako ay maligtas. It is said that it is also the ultimate sacrifice. At sinabi din po sa 1 Corinthians 11 verse 25, it is also the new covenant. During the Old Testament, during the time of Moses, para po ikaw ay patawarin sa kasalanang nagawa mo, or even when you are guilty, kailangan mo pong magkaroon ng offering. Merong guilt offering, merong sin offering, at kasama po doon ay ang paghahandog ng hayop. Dahil po yung dugo na ito ay ginagamit for the atonement of our sin, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At no ang Panginoong Hesus ay napako sa krus, yung dugo niya na nabuhos hanggang sa kahuli-hulihang patak para sa iyo at para sa akin, upang nung siya ay nagkaroon ng resurrection or after 3 days when He rose again from the dead, iba na yung covenant.
Hindi na natin kailangang mag-alay ng kung ano-ano. Hindi na natin kailangang magsakripisyo, kundi kailangan nating manampalataya sa Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. So, ibig sabihin, siya na yung fulfillment ng ultimate sacrifice. The moment He died on the cross, kasama na tayong namatay. At nung siya ay nabuhay na muli, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating para sa ating mga sarili, kundi ang Panginoon na ang nabubuhay sa atin. So yung ultimate sacrifice para sa ating salvation, the moment we believe, tinanggap na natin. Hindi na natin kailangan pagsakripisyuhan, hindi na kailangan na natin mismo magpapako sa krus o dumanak yung dugo natin. But the moment we believe, we already receive the salvation because of the resurrection power of Jesus. Sabi nga po in 1 Corinthians 11:23 verse 25, the Lord Jesus on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Taas natin yung ating mga tinapay. Hindi lang salvation din tinanggap natin, na ang Panginoon ay mapako sa krus, namatay, at pagkatas ng 3 araw ay nabuhay na muli, kundi katagumpayan din sa bawat sakit at karamdaman. Sabi nga, by the stripes of Jesus, we are healed. Sa bawat palo, sa bawat hampas ng latigo sa ating Panginoong Hesus, ay sumisimbolo ng kaligtasan at kagalingan ng ating physical na katawan. Kaya every time na tayo ay may sakit, every time na tayo ay may karamdaman, may we be reminded na 2,000 years ago, tinapos na ng Panginoon ang lahat ng sakit at karamdaman. Sige po, itaas natin ang ating mga tinapay. Lord, pagpalain mo ang tinapay nito as we remember you, the symbol of your body, O God. Salamat po, Panginoon, because of this sacrifice, we may live free from pain, free from disease. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ating pong kainin ang tinapay. In verse 25, in the same way after supper, He took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So again, ang simbolo po ng dugo, ang simbolo ng communion, ay ang pagdedeklara natin na ang Panginoon ay nagtagumpay na. Ang Panginoon ay nanalo na. So lahat ng problema, lahat ng karamdaman na ating pagdaraanan, lagi nating isipin, the moment we realize that there is problem, dapat maintindihan din natin na napagtagumpayan na ng Panginoon ang bawat suliranin at tatanggapin na natin ang victory. Amen? So ating itaas ang ating mga juice. Lord, bless this juice as a symbol of your blood, the life, O God, that you gave to us, na nabuhos, Panginoon, para sa amin. Salamat po, Panginoon. Again, we proclaim your death, O God. We proclaim the resurrection power of Jesus. Thank you, Lord, for this. In Jesus' name, amen. Pwede po natin inumin. Sino offering? Sige po, tayo po muna ay makakaupo. Tinatawagan na po natin sa offering. Sige po. Before po natin ibigay ang ating tithes and offering, let's look back to a short story po from the Bible in John 6 verses 1 to 13. So sabi po dito in John 6 verses 5 to 9, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward Him, He said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test Him, for He already had in mind what He was going to do. Philip answered Him, "It would take more than half a year's wages
to buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? So kung in our human minds po, sometimes we limit what Jesus can do. But in the story po, we see that the boy was willing to give Jesus what he had. So in reality po, kung tatanungin po natin yung mga bata, kung ano po yung isasagot kapag sinabing 5 plus 2. Enzo, 5 plus 2. 7. Pero dito po, Jesus show us here how great He is. Because in five fishes po and 2 loaves of bread, He fed more than 5,000 people and there were still leftovers. So may this story po remind us that God doesn't look at how big or small our offering is. He looks at the heart behind it. And maybe sometimes po, naisip natin na konti lang naman to, baka wala rin patunguhan. But remember, what seems small in our hands can become something great when we place it in God's hands. So as we give today po, let us remember na hindi mahalaga kung gaano kalaki ang hawak natin. Ang mahalaga po ay kung gaano tayo kawiling magbigay sa Diyos. And the Lord as our God will do His works in our lives. Sige po, makatayo po tayo. Taas po natin ang ating offering at ipag-pray po natin sa Panginoon. Lord God, Jesus, we praise You, we glorify You this morning. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessings na pinagkakaloob Niya sa amin. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw po ang nagkakaloob sa amin sa araw-araw, sa aming mga kabuhayan, sa aming pag-aaral, at sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, as we lift up our offering today, Ikaw po ang mag-bless sa amin. Ibalik Niyo po ito ng siksik, liglig at nag-uumapaw. At sa lahat po ng hindi na makakapagbigay ngayon, Panginoon, Ikaw po ang magpatuloy na mag-bless sa kanila para sa susunod po ay makapagkaloob na rin po sila. We praise You, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. Yan. Are you blessed? Ang kabutihan mo, Panginoong Yesus, nakikita ko. Amen. Sigaw mo, sigaw mo. Ang kabutihan mo, Panginoong Yesus, nakikita ko. May mas malakas pa dyan. Ang Amen. Sige po, taas na po natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa katagumpayan ng service na ito. Lord, pagpalain mo ang buong linggo, ingatan mo ang bawat isa. Walang sakit karamdaman, walang aksidente, walang kamatayan. Lord, ngayong araw na ito, dinideklara namin katagumpayan ang pag-iingat mo, ang pagpapala mo sa Diyos, ang pinakamataas na papurit pagsamba. Amen. 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 God bless you everyone. Sige po, ikot po tayo. Magkamayan tayo, magyakapan tayo. Sabihin natin sa bawat isa, hey! Ang aking buhay. Announcement po, yung lahat po nang sasabay sa jeep, sumabay na, yung mga taga-pungo. Tapos, pakiintay po yung mga iba na nasa taga-pungo. Huwag po munang umalis yung jeep hanggat hindi kumpleto para wala pong maiwan. Sige po. God bless you po. See you all next Sunday.